Okay, doon naman tayo sa loss of trust and confidence bilang isang basihan or batayan para tanggalin ng isang empleyado under just causes ng termination. Tandaan ninyo, hindi po lahat ng empleyado ay pwedeng tanggalin base sa kawalan ng tiwala o kumpiyansa ng employer sa empleyadong yon. Kaya tatanggalin na lang siya due to loss of trust and confidence. Hindi po lahat ng empleyado. Sino lang yung mga empleyado na pwedeng tanggalin dahil sa nawalan na ng tiwala ang employer sa kanya? Yung mga managerial employees po, and yung mga rank and file employees na considered humahawak ng positions of trust and confidence, or ang tawag sa kanila ay fiduciary rank and file employees. Sino-sino ba ang mga to? Sila po yung mga nagkakandak ng audit, auditors, cashiers, property custodian, yung mga humahawak ng pera. Okay. Yan, pwede collector, humahawak ng pera, o kaya nag-iingat ng ari-arian ng kumpanya. Yan. Sila yung mga considered na fiduciary rank and file employees. So maliban dito sa dalawang uri ng empleyado na to, wala ng ibang empleyado na pwedeng tanggalin based on loss of trust and confidence. Bakit? Una po kasi, dapat yung posisyon ng empleyado ay may kinalaman sa tiwala ng employer. Tiwala saan? Sa pag-iingat niya sa ari-arian o sa pera ng kumpanya. Ayun nga, kagaya nga ng example natin kanina, mga accountant, auditor, cashier, property custodian, ayan, sila yung mga fiduciary rank and file. And yung mga managerial employees. Ngayon, kung tatanggalin ka base sa loss of trust and confidence at ikaw ay rank and file na fiduciary employee, kailangan munang mapatunayan by substantial evidence ng iyong employer yung participation mo doon sa act o doon sa gawain kung saan nagkaroon ng kawalan o nagkaroon ng loss sa employer. So yung involvement mo, yung participation mo, dapat mapatunayan ni employer via substantial evidence. So hindi pwedeng pinagbintangan ka lang, hindi pwedeng itinuro ka lang ng kasamahan mo na hindi siya verified, walang ibang pruweba. Kumbaga, may allegations lang yung mga kapwa mo katrabaho, pero wala namang sapat o matibay na ebidensya na magsasabi na ikaw talaga yung gumawa ng sabihin na nating pagkuha ng ari-arian na yon o pagkawala ng pera na yon, ganun. So dapat mapatunayan na employer yon. Hindi pwedeng pinagbintangan ka lang, ha? Ganun sa fiduciary rank and file employee. Pero sa mga managers naman, kapag tinanggal ka based on loss of trust and confidence, kahit wala kang direct participation o wala kang involvement doon sa act na nagresulta sa kawalan o sa loss ng iyong employer. Ito yung tinatawag na doctrine of command responsibility. Halimbawa, yung mga tauhan mo, nagkakaroon ng nakawan sa department ninyo, pero hindi mo matukoy-tukoy. Mawawalan talaga ng kumpiyansa at tiwala ang employer sa'yo at pwede kang tanggalin based on loss of trust and confidence kasi isa kang managerial employee, meron kang command responsibility sa mga tauhan mo. Kapag tatanggalin ka rin based on loss of trust and confidence sa mga fiduciary rank and file employee, kailangan mapatunayan na yung ginawa mo ay willful. Ibig sabihin, sinasadya mo yung pagkawala ng ari-arian o pera ng kumpanya. Hindi pwedeng meron kang negligence lang, ganon. Kailangan sinasadya, willful ang tawag doon, or intentional. Okay? Hindi pwedeng dahil lang sa oversight o sa negligence o kaya sa maling akala o kaya hindi mo lang nasunod yung procedure. Kailangan willful yung breach. Okay? O yung action na nagresulta sa kawalan ng
tiwalaan, kumpiyansa ng employer sa'yo. So, willful, and yung position mo dapat position of trust and confidence. Paano kung halimbawa, naatasan ka, yung isa sa mga tungkulin mo, yung magpo-purchase ka ng, halimbawa, mga supplies sa supplier, magpo-purchase ka ng mga supplies. Ngayon, nakita ng employer mo na may variation or merong pagkakaiba sa dalawang sales invoice na in-issue at ni-reimburse mo sa kumpanya or ni-request mo for payment. Alam nyo yung pagkakaroon ng variance o kaya pagkakaroon ng pagkakaiba sa dalawang sales invoices ay hindi po substantial evidence para patunayan na meron kang ginawang isang bagay na nagresulta sa kawalan o sa loss ng iyong employer na naging sanhi para mawalan siya ng kumpiyansa at tiwala sa'yo. So, the mere fact na magkaiba yung dalawang sales invoices na in-issue or pinresent mo sa kumpanya ay hindi nangangahulugan na nakakumit ka ng isang bagay na enough basis para tanggalin ka on loss of trust and confidence. May actual case po na nangyari. Nasa Facebook page ko po yung GR number. Basahin nyo na lang sa wall ko. So, meron pong nangyaring ganun. Landscaper siya. Pinabili siya ng mga halaman. And then later on, na-find out na may mali sa sales invoices. Parang may pagkakaiba. Kasi may nag-purchase later on ng mga same na halaman na iba naman yung presyo. So, ang sabi nila, malinaw na sa pagkakaiba ng dalawang sales invoices, parang dinaya niya yung kanyang employer sa presyo. Mas mataas kasi yung prices na nakadeclare sa sales invoice niya kumpara dun sa mga presyo ng sales invoice ng isa pang empleyado na nag-purchase ng same na halaman. Okay? So, dito sabi ng korte, hindi napatunayan na employer by substantial evidence yung kanyang paratang. Okay? So, hindi niya po pwedeng tanggalan based on loss of trust and confidence. So, anong mangyayari ngayon? Nagkaroon ng illegal dismissal. And kapag may illegal dismissal, ang remedy, reinstatement, and full back wages. Ito yung ibabalik ka sa dati mong posisyon na hindi nawawala yung seniority of rights and yung sahod. Ngayon, kung wala na yung dati mong posisyon, dapat mag-provide si company ng halos katumbas ng dati mong posisyon. Okay? Pero kung hindi na talaga available kasi meron nang na-hire doon, babayaran ka na ng separation pay na 1 month for every year of service plus full back wages. Okay? And kapag nanalo ka sa labor arbiter sa illegal dismissal case, immediately executory ito. Ibig sabihin, ipapatupad agad. Okay? So, hindi mo na hihintay na umabot ng Supreme Court bago ka ma-reinstate or bago ka mabayaran ng back wages. Ipapatupad agad yung desisyon ni labor arbiter. Yun po yung nature ng immediate execution ng desisyon ng labor arbiter. Yun pong ibig sabihin nun. Okay. So, pagdating naman sa kailan ka ba babayaran ng separation pay? Kung halimbawa, di ba reinstatement dapat, pero kailan ba babayaran ng separation pay ang isang empleyadong tinanggal? So, panalo ka na sa kaso, no? Meron ng award na reinstatement. Pero dahil sa sobrang tagal na ng panahon magmula nang mag-file ka ng illegal dismissal, umabot na ng dekada. Dun sa actual case na nabasa ko, 11 years. Umabot na ng 11 years, ang sabi ng korte, hindi na possible yung reinstatement sa sobrang tagal na. Nagkaroon na ng strained relation, so babayaran na si empleyado ng separation pay na 1 month pay for every year of service. Sa reinstatement nga pala, meron tayong dalawang klase ng reinstatement. Actual, ibabalik ka sa dati mong posisyon. Or payroll reinstatement. Kung ayaw kang pasukin sa work ni employer, for the meantime, i-reinstate ka lang sa payroll. Ibig sabihin, papasahurin ka, pero
hindi ka papasok sa kumpanya. Okay, pero yung option na yan, ang may karapatan na mag-exercise niyan ay si employer, hindi si employee. So si employee, kahit na gusto niya payroll reinstatement lang kasi sa sweldo ako na hindi ako magtatrabaho, pero ayaw yun ng kumpanya, ang option o ang prerogative, ang discretion na kay company. Kung actual reinstatement ang gagawin niya sa'yo or payroll reinstatement.